Ngayon guys, panoorin natin ang speech ni VP Sara sa meet and greet nila doon sa The Hague, Netherlands last March 23. Kanina, nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya, 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Grabe no, 9 hours, Germany to Netherlands, grabe. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay. Grabe no, madami din palang Bisaya dito. Sabi nila, oh, humana, humana. Tapos na raw, grabe, sobrang dami kahit saan. Wow. Pagbayad ng utang. Pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Late yung ano, no? Ano ba? Late or late nga yung voice. Late yung voice. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya sinasin yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan. Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yang paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. So, abo pala ako sa paligid ni PRRD. Hindi abogado, hindi rin, doktor. Abo lang pala tayo, mga kababayan. You always emphasize that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw,
sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa fourth year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? Oo, kasi yun lang naman talaga 'no, nang nangyayari sa mga kabataan na talagang iyak ng iyak. Ikaw ba naman tumawag sa ano mo 'no, parents mo na umiiyak, wala talagang ibang sasabihin or ibig sabihin kung sa'kin yung nangyari, iisipin ko talagang buntis. Kasi 'pag kinidnap hindi ka naman siguro tatawag ng iyak 'no, siguro tatawag yung mga kidnapper. At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Wow, grabe talaga si PRRD 'no, tama naman talaga yung iniiyak-iyak mo, aral mo na. Ganon ka tigas yung kanyang paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, wag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin ng kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado. Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, Correct.
Correct. Alam mo yun, may reason talaga yung lahat. Kasi, 'di ba, anak siya ta's abogado pa siya. So, siya talagang yung parang nag-aano talaga sa lahat ng kailangan gawin 'no, ng legal team ni PRRD. Sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Gusto na talagang pauwi ni PRRD si VP Sara. Oo naman kasi, yung natatakot lang naman talaga siya sa, alam mo yun, mangyayari sa Pilipinas 'pag ewan ko lang ano nang mangyayari sa bansa natin 'no, kung wala yung mga Duterte. Bakit hindi ka pa umuuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, ano din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng First District ng Davao City. Si Paulo. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid apat, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Alak ka! Hindi makakabisita hangga't hindi naging abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years, she has 5 years until she becomes a lawyer, na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yon, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob ang Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Yes! Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon,
bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendo, tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan Naku, baka may UTI to si PRRD. Ma-hospital na naman. ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2, bukas Sunday, and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke Zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At hindi ko lang alam, baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas niya, di na kayo kamao magbinisaya, tingala tama. Bulog bukushay, avec quoi. Tingala na. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number 1, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang Grabe no, tapos wala man lang, alam mo yung wala man lang mga pulis na nakinig, no? Sa alam mo yung hinihingi ni PRRD, wala talaga, hindi talaga sila nakinig. Hindi talaga nila dinala sa isang korte. Sabi nila na thousands, totoo yan ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas
hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede? Malaking ano din yun, yung mga witness nila na 43, sobrang laking ebidensya yun na peke pala yung dalawa nun. Hindi natin alam, no? Marami pang peke dun sa ibang nagsistand at witness din talaga. Wow. Nating gawin? Ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Sobrang laking stress yun masyado, no? Nakaka-stress yun. Alam mo, every time na pupunta ka doon, sasabihin sa kanya ni PRD, oh, kailan mo ako papalabasin dito? Malapit ng eleksyon. Bring him home! Bring him home! Grabe. Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. At paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay na mo sa init? Ako dili. Kaya nga no, sunburn ang katungaan ni, ang katunga dili. Okay lang. Hindi, okay lang. Binuangan lang tamo. Naka-ready ang sunblock din doble. Okay lang, sir. Kaya hindi nila makita na ako ang mata kung magkalo ka. Oh. Okay? O sa pabay, ano pa? Oh, saan kayo niyan? Oh, hindi maarte. No? Hindi maarte talagang Girl Scout na Girl Scout. Oh, nakatayo pa sa silya. Pwede nating gawin. Hindi natin maintindihan kasi lahat sila sumisigaw eh. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign!
Kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Ah. Hindi ako nagsabi nun na ano lang ako Bukas, suspended na kayong lahat. Nakulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayo dyan sa... And that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag Correct. Kasi hindi lang alam mo yung numbers of people yung inaano mo alam mo yung nililid mo, kundi isang isang nation, isang state. 'Di ba? Buong lahat ng mga tao umaasa sa Tapos ganun lang. Wala ka sa tamang pag-iisip. No. Nakakaawa yung mga tao. dahil nasa mga pulisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng Correct. bansa. Yes. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Correct. Baka pagising natin, binenta na pala tayo sa ibang bansa. Kasi yun yung sinasabi nila, na binenta tayo ni PRRD sa China. Nako, talaga. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos, resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Correct. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulang ang pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay hahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Grabe, no? Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno ng project.
Kaya pala meron din dito sa amin, oh, tulay hindi matapos-tapos. Oo, simula pagkawala ni PRRD hindi na natapos hanggang ngayon. Totoo 'yan, naku kaya pala. Tapos yung alam mo yung plano ni PRRD na magkaroon ng train from Mindanao to alam mo yun, Maynila ba yun? Basta dumadaan sa Mindanao, Visayas, Luzon. Naku, sobrang galing nun. Hindi na tayo magbabas, hindi na tayo mag-eroplano, no? Train na lang, mas ano pa? Oo, mas mabilis pa yun. Makikita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na Correct. makita natin na merong kapayapaan Wala. at kalambuan, Ka ano yung sa Tagalog? kauswagan sa Kaunlaran. ating bayan. Kaunlaran po, VP Sara. Kaunlaran. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una, personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede, sige. Kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pag sunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinubmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Totoo yan. Mismo si Amy Marcos yung nag-testify na pagdating doon sa BICAM raw committee, no? Yun, pag-upo, picture-picture lang, no? Alam mo yung documentation lang na nagtipon-tipon sila pero wala talagang pinag-usapan. Desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Kaya walang nakakita o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount Correct. yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Correct.
Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Correct. Correct. Yan ang problema ng bayan. At dahil may problema sa gobyerno, ay tuloy-tuloy ang kahirapan True. doon sa ating bayan. Nakikita nyo yan dahil dumadami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Dahil sa kawalan ng oportunidad doon sa ating bayan. Hindi siya, we should not be proud that we are exporting our countrymen, our workforce abroad dahil, wow, ang daming dollars na pumapasok sa Pilipinas dahil sa padala. Hindi yan siya nakakatuwa. Dahil ang isang bansa, dapat meron siyang oportunidad na binibigay sa kanyang mamamayan. Hindi lang yan. Decent housing, peace and order, quality healthcare. Nakikita nyo yan dito sa mga bansa kung nasaan kayo. At kaya kayo nandito dahil hindi niyo yan nakikita doon. And apparently, tayo lang yung nakakakita, yung nakaupo doon, hindi nila nakikita. Hindi talaga makakakita kasi wala na sa tamang pag-iisip. Sabi ng mga tao, hindi ako nagsabi. Alam nyo, madami sa mga kaibigan ko, galing ako sa middle class na family sa Davao City. So madami sa mga kaibigan ko doon, meron naman silang mga negosyo, meron naman silang pinagkakakitaan, may mga trabaho. Pero ilan na rin ang nagsabi sa akin, mga professionals ito, ilan na rin ang nagsabi sa akin, wala na rin talaga kaming nakikita, parang gusto na namin lumipat na lang sa ibang bansa para sa mga anak namin. Kaya sinasabi ko lagi yung nagsasabi sa akin, tumakbo ka sa 2028. I don't think we will have a country by 2028. Grabe. Totoo yan. I really agree. Do you think we will still have a country in 2028? Siguro merong Pilipinas, pero hindi na country. Ano na? Ewan ko. Duterte! 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 Kaya dapat natin i-exact ang responsibility diyan sa gobyerno na ibigay nila kung ano yung karapat-dapat para sa ating bayan. Dahil kung meron man ang okay sa kanila na pumunta sa ibang bayan, meron ding mga tulad namin na ayaw namin kahit anong mangyari, umalis sa Pilipinas. Dahil gusto namin doon. Iba pa rin kasi dito, no, sa Pilipinas, yung talagang, talaga, yung bansa mo kaysa sa ibang country. Pagpamilya, doon palakihin ang aming mga anak. Kaya dapat meron tayong nakikita kung ano yung dapat para sa isang bayan. At alam nyo yon kasi nakikita nyo yan. Kasi nakaikot na kayo sa iba't ibang bansa.
Ano ang gagawin? Patuloy na ipanawagan sa lahat ng nakikinig na iuwi ninyo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Bring him home! 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 Sana maano talaga 'to sa news ng Netherlands para talaga maalarma yung ICC na mga tao galing sa iba't ibang kasuluk-sulukan ng, Europa ba 'yan? Nagpunta talaga ng The Hague para lang diyan kasi mahal na mahal talaga si PRRD. At pangalawa, patuloy natin na hingiin sa gobyerno, sa administrasyon na ibigay ninyo ang serbisyo at kaunlaran na karapat-dapat para sa mga Pilipino at para sa Pilipinas. Correct. Sa kagahi, sa ako ang bagtak din ni Ma'am, di nagyong ko karan. Kay, nagpugong yung ko Ma'am, na dili ko mahulog. Yung akin pong mga pagpapasalamat. Una po, kanina meron na akong mga pagpapasalamat opening sa Diyos, sa ating host. So, hanggang dun lang po tayo guys. Anong masasabi nyo? Thank you talaga for watching. Let's vote PDP Laban Straight senatorial candidates po. 10 po sila. Include nyo po si Richard Mata. Tapos, let's continue to pray for FPRRD na mapauwi na talaga siya, makita talaga ng ICC kung gaano alam mo yun, hindi tama yung pagdala sa kanya dyan. Ituloy pa rin nila yung kaso, pero pauwi nila si PRRD dito, di ba? Tapos, yun na nga guys, let's pray, let's continue to pray for BP Sara. Alam mo yun, yung impeachment trial na manalo talaga yung PDP laban para hindi ma-impeach si VP Sara. Thank you guys for watching. Have a great day. God bless.